Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay nasa pang-anim na araw ng ating prayer and fasting. At sa pang-anim na araw na ito ay kumusta na po kayo? Sana po ay tuloy-tuloy ang ating commitment na mag-ayuno sapagkat ang ating pinagdadaanan ngayon, especially sa ating panahon, alam naman natin ang nangyayari sa Middle East. Merong nangyayaring digmaan sa Middle East. At matagal na ito, magmula February 28, the war is really raging on. Pero alam niyo po ba na tayo rin ay nasa isang digmaang spiritual. Kaya nga sa pang-anim na araw na ito, ang ating pag-usapan ay ang pakikibaka sa spiritual. You see, ang Panginoon nilalang niya ang langit at lupa. Bago niya nilalang ang langit at lupa, nilalang niya yung tinatawag na spiritual realm. At sa spiritual realm na yan, may tinatawag na kaharian ng liwanag at kaharian ng kadiliman. Sapagkat mula doon sa kadiliman ay maraming mga tinatawag na kaaway, si Satanas at ang mga demonyo, na sila ang dahilan kung bakit may nangyayaring kaguluhan sa mundo. Behind this mga nangyayari sa natural ay ang spiritual na katotohanan na may nangyayari din na digmaan, liwanag at saka kadiliman. Pero tayo mga anak ng Diyos, nung tayo ay nakakilala sa Kanya, inilipat tayo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. At hindi lang tayo inilipat, binigyan pa tayo ng karapatan at kapangyarihan labanan ang spirito ng kadiliman. Ang lahat ng mga nangyayaring mga kahirapan, mga sumpa, mga digmaan, mga sakit na yan ay bunga ng espiritu ng kadiliman. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng Panginoon ng weapons. Sinabi niya sa Ephesians 6:11 and 12, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Nakikipaglaban tayo sa mga masasamang espiritu. James chapter 4 verse 7, kung tayo magpapasakop sa Diyos, kaya nating harapin ang kaaway at siya ay aalis sa atin. Wala siyang magagawa. Mga kapatid, we walk from victory to victory. Ang ating Panginoong Hesus, tinalo na niya ang dyablo. Kinakailangan na lang na yung panalong yan ay ating ipagpapatuloy. Sabihin natin sa pangalan ni Hesus, sabihin natin nakasulat sa salita ng Diyos. Sabihin natin ang makapangyarihang dugo ni Hesus. At ang gawin natin, purihin natin ang Panginoon. Manalangin tayo sa Espiritu at walang magagawa ang anumang gawa ng kaaway. Sa panahon ngayon, ang nangyayari sa kapaligiran, mga problema sa family, problema sa church, problema sa ating bayan, at problema sa buong mundo, kaya nating harapin yan sa pangalan ni Jesus. We are victorious in the name of the Lord. Sabi ng Bible, no weapon formed against us will prosper. Tayong mga anak ng Diyos, we are under protection. Kaya sa araw na ito ng ating pag-aayuno, kapag tayo po ay pupunta doon sa ating lugar ng panalanginan, hindi lang ho tayo makikinig kay Lord, hindi lang tayo makikiusap kay Lord, haharapin din natin ang kaaway at sasabihin natin sa Kanya, sa ngalan ni Jesus, bitiwan mo. Alisin mo lahat ng mga sakit na nilagay mo dyan. Pinapalayas namin ang mga sakit, ang mga karamdaman at ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. At naniniwala ako, mayroong tagumpay na naghihintay sa bawat isa sa atin na may pananampalataya at lakas ng loob harapin ang kaaway. I just declare, magiging malaya ka sa lahat ng sakit, kahirapan. I just declare na magiging malaya ang iyong pamilya sa anumang pinagdadaanan. I just declare na ang ating church, ang ating bayan at ang buong mundo ay ang Panginoon. God is in control. Ang kanyang kaharian, ang kanyang itatatag dito sa lupa. Kaya mga kapatid, you are a warrior of Christ. At bilang warrior of Christ, let us wage war against the enemy's warfare because we already have the victory. I just declare magiging matagumpay ka sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo ang pangalan ng Panginoon. Panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. At matakpan ka ng makapangyarihang dugo ni Jesus. At itaas mo ang pangalan ng Panginoon at ikaw ay magtatagumpay. Ang sabi niya sa Biblia, the devil is like a roaring lion. Wala hong magagawa. Kunwari lang na leon siya. Ang totoong leon si Jesus.
He is the Lion of the tribe of Judah. At tayo na nasa Kanya ay mga leon din. Have faith in the Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.